Gabi na naman. Heto na naman ako. Di bale, sanay na ako. Gabi-gabi ko namang ginagawa to. Umaalingaw-ngawang musika sa bawat sulok ng beer house. Bawat tugtog ay sumasabay sa indayog ng pagsayaw ni Angela. Natatakpan ng mahabang pulang belo ang kanyang mukha. Ngunit lantad naman sa mata ng mga manonood ang makinis niyang balat at ang may pagmamalaking hubog ng katawan. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa beer house na ito at gabi-gabi mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa mga nakapagtapos ng pag-aaral sa paraang pagpapakita ng kanyang kagandahan at alindog. Makukuha ko ang kahit ano at kahit sinong gusto ko. Yan ang laging sinasabi ni Angela sa kanyang sarili. At gaya ng mga nakaraang gabi, muli niyang itinuon ang pansin sa napiling biktima. Sa isang sulok, nakaupo si David, isang negosyanteng ilang gabi na rin niyang minamasdan. Malagkit ang mga tingin nito habang unti-unting lumalapit si Angela sa kanyang lamesa. Ipinulupot ng dancer ang pulang belo sa leeg ng negosyante. Subukan mo ko, sir. 5,000 at magiging iyo ako ngayong gabi. Malambing ang bulong ni Angela sa tenga ni David. Ngunit nanatili itong tahimik. Hindi man lang gumalaw sa kinauupuan. Hanggang sa pilitang hinawakan ni Angela ang kanyang mukha at pinaharap ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni David sa gulat. Ngunit bago pa siya makakilos, umihip si Angela at ibinuga sa kanyang mukha ang pulburang nasa kanyang palad. Anong ginawa mo? Paulit-ulit na kumurap si David. Ngunit si Angela ay ngumiti lamang at nagpatuloy sa mabagal na pagsayaw. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso ng negosyante. Akin ka, David. Sa akin ka lang. Muling kumurap si David at sa sunod na pagmulat ng kanyang mga mata, tila nagbago ang lahat. Sa paningin ng iba, si Angela ay isang magaling na dancer na umaakit ng mga galante at mayayamang customer. Ngunit ang katotohanan, gumagamit siya ng gayuma. Isang lihim na itinuro ng kanyang namayapang ina noong siya'y nasa probinsya pa. At si David, isa lamang sa marami na niyang nabihag. Maganda ba ako, David? Napakaganda mo, Angela. Ibibigay mo ba sa akin ang lahat ng gusto ko? Kahit ano, ibibigay ko lahat. Mahal mo ba ako? Mahal na mahal. Napangiti si Angela sa mga sagot ni David. Alam niyang tuluyan na itong nahulog sa ilalim ng kanyang mahika. Paglalim ng gabi, magkasama nilang nilisan ng beer house upang masolo ang isa't isa. Ay, paldo na naman si Angela. Balato naman dyan, yaman niya na. Inakala ni Angela na dadalin siya ni David sa motel, gaya ng kanyang mga nakaraang kliyente. Ngunit laking gulat niya nang sa halip dinala siya nito sa isang bahay kung saan naghihintay si Ruth na legal na asawa ng negosyante. David, sino ang babaeng to? Pinagmasdan ni Ruth si Angela mula ulo hanggang paa. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nangingilid ang luha sa mga mata. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Angela, sabay kapit sa braso ni David. Honey, sino ba tong losyang na to? Kasambahay mo ba? Sabihin mo wag siyang humaharang sa dinadaanan ko. Nagimbal si Ruth sa kanyang narinig. Nabalot ng galit at pagkawasak ang kanyang tinig. Honey? Anong sinasabi niya, David? Magpaliwanag ka! Ang ingay niya, David. Patigilin mo nga yan. Nakakairita. Ikaw ang tumahimik. Kabit ka! Narinig mo yun, honey? Inaaway ako ng losyang na yan. Manahimik ka, Ruth, at tumabi ka sa dinadaanan namin. Malakas na napasinghap si Ruth nang itulak siya ng sariling asawa. Napasalampak siya sa sahig, ngunit ni hindi man lang siya nilingo ng dalawa.
Magkasama itong pumasok sa silid nilang mag-asawa. Saan kayo pupunta? David, paano mo to nagawa sa akin? Mga taksil! Mga hayop kayo! Paulit-ulit niyang kinatok ang pinto. Ngunit tawa lamang ni Angela ang isinukli sa kanya. Hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Walang nagawa kundi humagulgol hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Kinabukasan, Wow, naganda pa pala ng almusal ang kasambahay mo, honey. walang pakundangan at tila walang hiya sa kilos na umupo si Angela sa hapagkainan. Habang si Ruth halos mabitawan ang hawak na plato dahil sa pangihina at panginginig ng kanyang mga kamay. Ang buong akala ng ginang umalis na ang kabit. Kaya't nagluto siya ng masarap na almusal upang muling makuha ang loob ng kanyang asawa. Sa paniniwalang siya ang may pagkukulang. Nagsuot pa siya ng magandang damit at naglagay ng kolorete sa mukha dahil ayaw niyang magmukhang losyang sa paningin ng kanyang asawa. Ngunit yun mismo ang kinutya ni Angela. Ano ba yan? Kahit gaano kakapal pang make-up na ilagay mo sa mukha mo, ang sagwa mo pa rin tignan. Umalis ka nga sa harap ko at nawawalan ako ng ganang kumain. Para lang ipaalala ko sa'yo, bahay ko ito. Sumunod ka na lang, Ruth. Ayokong sumakit ang ulo ko. Umagang-umaga pa lang binibwisit mo na ako. Natigilan si Ruth sa sinambit ng kanyang asawa. Nangilid ang kanyang mga luha hanggang sa wala siyang nagawa kundi tumalikod na lamang. Ngunit bago siya makaalis, muli siyang tinawag ni Angela. Teka lang, ikaw ang nagluto nito, hindi ba? Baka naman nilagyan mo ito ng lason. Hindi ko yan gagawin, babae. Dahil hindi ako mamamatay tao. Kung talagang hindi mo nilagyan ng lason itong mga niluto mo, ikaw ang unang tumikim. Natahimik ang lahat sa hamon ni Angela. Umiling si Ruth at muli na sanang aalis. Ngunit agresibong hinablot ng kabit ang kanyang braso. Sabi ko tikman mo eh. Bakit natatakot ka? Siguro nilagyan mo talaga ng lason, no? Bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. David, tulungan mo ako. Hindi ka tutulungan ni David dahil ako ang mahal niya. Hindi siya makikinig sa'yo. Nagmamakaawang tumitig si Ruth sa kanyang asawa. Ngunit wala itong ginawa. Walang humpay ang pagtulo ng luha ng ginang hanggang sa napahikbi ito ng marahas ng isubsob ng kabitang kanyang mukha sa spaghetti. Yan, tikman mo at malalason niyang pangit mong mukha. Sa bawat paghingal ni Ruth, nalalanghap niya ang sauce ng spaghetti na unti-unting lumulunod sa kanya. Saka lamang siya nakahinga ng maayos nang sa wakas, pinakawalan siya ng kabit para lamang sabuyan ng umuusok na sabaw ng sinigang. Ang balad ko! Ang balad ko! Yan ang bagay sa'yo, Losyang. Halika na nga, honey, at kumain na lang tayo sa labas dahil nawawalan ako ng gana sa pangit na to. Binato pa ni Angela si Ruth ng kutsara bago nito hilahin si David palabas ng bahay. Habang ang ginang naman, walang sinayang na sandali upang hablutin ang susi ng kanyang sasakyan at isugod ang sarili sa ospital. Kahit napakiramdam niya, muli siyang hihimatayin sa sobrang sakit. Ginamot ng mga doktor ang mga paso ni Ruth. Ngunit habang siya ay nagpapahinga, sunod-sunod na notifications ang nagpatunog sa kanyang cellphone. Credit card ko to, ha? Binasa ni Ruth ang mga notifications na nagsasabing siya'y gumastos ng napakalaking halaga para sa mga luxury bags at sapatos gamit ang kanyang credit card. Laking pagtataka niya dahil hindi naman siya mahilig sa mga ganung bagay. Kumabog ang kanyang dibdib, ngunit hindi yun naging hadlang upang halughugin niya ang kanyang bag. Hinanap niya ang kanyang credit card. Ngunit hindi niya ito makita. Dahil doon, wala sa oras siyang napabalik sa kanilang bahay. Ang pangit talaga ng taste ng losyang na yon. Itapon nyo na lahat yan.
Nalaglag ang panga ni Ruth nang madatna ng kanyang mga gamit na nakatambak sa harap ng bahay, habang hinahakot yon ng mga basurero. Anong ginagawa nyo? Oh, ayun na pala ang kasambahay, honey. Inform lang sana kita, ha, Ruth, na hindi ka na sa master's bedroom matutulog. Ipinatapon na namin ang mga gamit mo dahil nakakalat lang naman dito eh. Tapos, malaki naman yung attic. Kasya ka doon. David, anong pinagsasasabi ng babaeng to? Ako ang asawa mo. Ako dapat ang katabi mo sa pagtulog. Ang OA mo talagang losyang ka. Ayaw ka nga katabi ni David dahil natatakot siya sa pagmumukha mo tuwing umaga. Maawa ka naman sa honey ko. Sasagot pa sana si Ruth nang mapansin niya ang vase ng kanyang yumaong ina. At nanlaki ang kanyang mga mata nang hinablot yon ng isang basurero. Mabilis siyang tumakbo upang bawiin ito. Sa nanay ko to, David. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang vase na to. Kunin niyo na ang lahat, wag lang to. Pamana to sa akin ng nanay ko. Ay, pareho pala kayo ng taste ng nanay mo. Ang pangit, ang losyang. Mas matanda pa yata yung vase na yan kaysa sa mga dinosaur eh. Itapon na yan, akin na. Hindi, sa nanay ko to. Pamana ito ng nanay ko sa akin. Kalat lang yan sa bahay, Ruth. Itapon mo na. Para naman hindi kasing pangit mo ang bahay namin ng honey ko. Ayoko! Nag-agawa ng dalawa sa vase. Ngunit kahit niyakap na ito ni Ruth sa kanyang dibdib, naagaw pa rin ang kabit. Walang pag-aalinlangan itong ibinato ni Angela sa sahig. At isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw. Isang tunog na tila pumunit sa puso ni Ruth. Napako ang kanyang tingin sa mga pira-pirasong vase ng kanyang ina. At tila gumuho ang mundo niya sa tumambad sa harap mismo ng kanyang mga mata. Yan ang nababagay dyan. Kaya naman, Hindi pa natatapos ni Angela ang kanyang sinasabi. Dumapo na ang palad ni Ruth sa kanyang pisngi. Napatigil ang lahat. At nanlaki ang mga mata ng kabit sa pagkabigla. David, sinampal ako ng losyang na yan. Sinaktan niya ako. Ang sakit-sakit. Bumuhos ang luha ni Angela habang humihikbi. At nang makita yon ni David, hindi siya nagdalawang isip na lumapit at sampalin naman ang sariling asawa. Sino ka para saktan si Angela, ha? Wala kang respeto! Bastos! Pinagsisisihan kong pinakasalang kita! Nang hina ang mga tuhod ni Ruth at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hindi niya inindang dumudugo niyang ilong ni ang kirot ng kanyang pisngi. Dahil wala nang mas masakit pa kaysa sa mga salitang binitiwa ng kanyang asawa. At sa halip na hawakan ng kanyang mukha, napahawak siya sa kanyang dibdib. Dun sa bahagi kung saan tila punit ang kanyang puso. Magbabayad kayo. Magbabayad kayo sa lahat ng kasalanang ginawa niyo sa akin. Ngayon ay mag-isa nang nakahiga si Ruth sa atik ng sariling bahay. Giniginaw, nilalamo ng dilim, at pinalilibutan ng alikabok sa maliit na sulok habang mahina siyang bumubulong sa sarili. Kung may makakakita man sa kanya, tiyak na iisiping nasiraan na siya ng bait. At baka nga malapit na. Naririnig niya kasi ang malalaswang ungol at halakhak ng kanyang asawa at ng kabit nito. Manipis lamang ang pader ng bahay at tila sinasadya pa ng kabit na mag-ingay na para bang may gustong patunayan. Magsisisi kayo. Magsisisi kayo, Angela at David. Pababagsakin ko kayong dalawa. Alam ni Ruth na mas mayaman at makapangyarihan ang kanyang asawa. Kaya kahit magsampa siya ng kaso, madali lamang itong mapagtatakpan. Kaya naman nag-isip siya ng ibang paraan upang gumanti. Isang paraang hindi kayang pigilan ng batas. Ang idaan sa kamay ng isang mambabarang ang hustisya.
Kababata ni Ruth ang naturang mambabarang at alam niya kung saan ito nakatira. Kaya nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ni na David at Angela, maingat siyang bumangon. Nagtungo siya sa banyo at kinuha ang mga sipilyo ng dalawa na siyang magiging instrumento ng kanyang paghihiganti. Oh, Ruth, anong oras na? Bakit ka napabisita? Tulungan mo ko. Nagmamakaawa ko. Tulungan mo ko. Bigla na lamang bumagsak si Ruth dahil sa bigat ng dibdib at bugso ng damdamin. Mabuti na lamang nasalo siya ng kababatang mambabarang na agad siyang inalalayan papasok sa munting tahanan nito. Umaalingasaw ang matapang na amoy ng kandila at mga halamang gamot sa loob. Ngunit hindi yun ininda ng ginang habang isinasalaysay ang kanyang dinanas. Tahimik na nakinig ang mambabarang. Ngunit kapansin-pansin ang galit na unti-unting bumabalot sa kanyang mukha habang pinakikinggan ang sinapit ng kababata. Ako ang bahala sa'yo, Ruth. Ipinapangako kong magsisisi sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Salamat. Tumango na lamang si Ruth. Patuloy pa ring umiiyak ng marahan. Pinanood niya ang mambabarang habang nagsisindi ito ng kandila at naggiling ng iba't ibang uri ng halaman gamit ang isang makintab na bato. Bago ito hinaluan ng isang itim na likidong may matinding masangsang na amoy. Napatakip ng ilong si Ruth at pinigilan ang sariling masuka hanggang sa hingi ng mambabarang ang mga sipilyo ni David at Angela. Ano man ang hiling mong mangyari sa kanila ay matutupad. Kamalasan, sakit, o maging kamatayan man. Gusto ko silang maghirap. Ikaw ang bahala, Ruth. Pero gusto kong malaman mo na base sa ibinubulong sa akin, may ginamit na salamang ka sa asawa mo. Ginayuma si David. Ginayuma siya ng mahiwagang mananayaw na yon. Ha? Ano? Tama ang narinig mo. Pero unti-unti nang nawawala ang bisa ng gayuma at nagbabalik na ang asawa mo sa kanyang katinuan. Nasa tamang pag-iisip na siya, Ruth. Ngunit kahit ganon, pinili pa rin niyang saktan ka. Natigilan si Ruth. Natahimik siya sa bigat ng katotohanan yon. Ngayon ay alam na niyang hindi lamang sa lamangkang dahilan ng pananakit ng asawa niya, kundi ang tunay nitong pagnanais na pahirapan siya. Ruth, anuman ang desisyon mo, tandaan mong suportado kita. Paano ako makakasigurong hindi mo ako niloloko? Subukan mo. Mapanganib nang umiti ang mangbabarang habang iniaabot kay Ruth ang isang planggana na umaalingasaw sa baho, na tila may nabubulok sa loob. Paulit-ulit na naduwal si Ruth sa amoy, ngunit tinanggap pa rin niya yon at nag-isip ng karampatang ganti para sa kanyang taksil na asawa. Negosyante si David. Buhay niya ang kanyang mga negosyo. At sigurado kung kaya lamang lumalapit sa kanya si Angela dahil sa pera. Kaya gusto ko yung agawin sa kanya. Gusto kong malugi ang lahat ng negosyo niya. Ilang beses na inusal ni Ruth ang sumpa sa ibabaw ng mabahong planggana habang isa-isang pinupunit ang perang inihulog niya sa loob ng masangsang na likido. Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit walang nangyari. Walang kahit anong senyales ng sumpa. Hindi naman yata totoo. Umuwi ka na, Ruth. Ilang araw lang, makikita mo ng resulta ng hiling mo. Nanindig ang balahibo ni Ruth sa sinabi ng mambabarang. Ngunit wala siyang sinayang na oras. Umuwi na siya sa kanilang bahay at nagtiis lang siya at nagmasid ng ilang mga araw. Agad na nabuhay ang apoy ng kanyang dibdib nang minsang madatnan niyang nagsisigawan ang magkasintahang taksil. Mukha kang pera. Gold digger! Dahil sa'yo nalugi ang negosyo ko! Talaga?
Kasalanan ko bang tanga kang humawak ng negosyo, ha? Hindi ko kasalanan na malas ka. Na malas kayong dalawa ng asawa mong losyang. Tinitigan ni Ruth si Angela at ang mga mamahaling gamit nitong binili gamit ang perang pinaghirapan niya. Mapait siyang natawa dahil bago pa man mawala ang bisa ng gayuma, sinigurado ng kabit na makakakuha ng malaking bahagi ng kayamanan kay David. Bahala na nga kayong dalawa. Magsama kayo, mga pangit! Bumalik ka dito, Angela! Bayaran mo lahat ng kinuha mo sa akin! Magnanakaw ka! Gold digger! Manloloko! Tumahimik ka. Para bang ikaw hindi ka manloloko, David? Biglang natahimik si David sa tinig ng asawa. Tumingin siya rito. Ang mga mata niya'y nanlalambot at puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na muling maluloko si Ruth kahit palumuhod pa ito sa harap niya at magmakaawa. Patawarin mo ako, mahal ko. Alam kong nagkasala ako. Pero nagsisisi na ako, Ruth. Hindi ko na uulitin. Hindi na kita lulukuhin. Sana naisip mo yan nung dinala mo ang babaeng yun sa pamamahay natin. Sana naisip mo yan bago mo siya ikama. David, inisip mo sana kung gaano ako nasaktan. Pero hindi. Hindi ka nag-isip dahil makasarili ka. Kasi sa tingin mo, hindi ako sapat para sa'yo. Hindi yan totoo, mahal ko. Patawarin mo ako. Mahigpit na hinawakan ni David ang mga kamay ni Ruth. Ngunit sinipa lamang siya ng ginang. Walang salitang tumalikod si Ruth at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon kahit ilang ulit siyang tinawag ni David. Dahil sa oras na yon, isa na lamang ang laman ng kanyang isip. Ang mahiwagang mananayaw na siyang tunay na salarin. Gumana nga ang barang, kaya ngayon na ang oras para pagbayarin naman ang malanding Angela na yon. Sisiguraduhin kong hindi lamang dobling sakit ang ipararamdam ko sa kanya. Muling humarap si Ruth sa plangganang ibinigay sa kanya ng mambabarang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inusalang tinurong orasyon habang pinapatakan ng itim na kandila ang masangsang na tubig sa planggana. Sa kabilang banda naman, bumalik si Angela sa beer house kung saan siya muling nagtatanghal sa entablado. Ang kanyang mukha ay tinatalukbungan ng pulang belo habang sumasabay sa kanyang pagsayaw ang usok ng mga sigarilyo. Alam kong mas bata ka, mas makinis, mas maganda. Pero tignan natin ngayon kung ganyan pa rin ang itsura mo pagkatapos kitang ipabarang. Malawak nang umiti si Angela sa mga customer ng beer house pagkatapos niyang magtanghal. Saka dumiretso sa banyo upang i-retouch ang kanyang kolorete. Nakangiti pa rin siya nang humarap sa salamin. Ngunit kumunot ang kanyang noo nang mapansin ang pamumula ng kanyang leeg at dibdib. Sinubukan niya itong hawakan. Ngunit napasingap siya sa sakit dahil sa biglaang pagkapaso na para bang sinabuyan siya ng mainit na tubig na kasing init ng sinigang na ibinuhos niya noon kay Ruth. Aray, ano ba to? Saan ko nakuha to? Lumapit si Angela sa salamin upang masuri ng mabuti ang kanyang namumulang balat. Nagkibit-balikat na lamang siya at palabas na sana ng banyo nang mapansin ang mga hibla ng buhok sa lababo. Isa-isa niya itong dinampot gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Hanggang sa mapasigaw siya nang mapagtantong sa kanya pala ang mga yun. Nakakalbo ko! Ano nangyayari sa buhok ko? Tulong! Tulungan niyo ako! Oh, Angela! Ano nangyayari sa'yo? Nalalagas ang buhok ko! Alam ni Ruth na maliban sa pera, kagandahan ang pinaka-pinoprotektahan ni Angela. Kaya naman ito ang kanyang pinuntirya. Umuwi ka muna, Angela, at magpahinga. Baka stress ka lang kaya ka nagkakaganyan.
Hindi sumagot si Angela sa kanyang katrabaho at tumakbo na lamang palabas ng beer house. Ngunit imbes na dumiretso sa inuupahang apartment, nagtungo muna siya sa pinakamalapit na butika upang bumili ng ointment para sa kanyang napapasong balat. Desperado niya itong ipinahid sa mga apektadong bahagi ng katawan. Ngunit kinabukasan, mas lumala pa ang mga ito. Ang hapdi ng balat ko! At napapanot ang tuktok ng ulo ko! Para akong nasusunog! Ang sakit-sakit! Sa matinding takot at galit, aksidenteng nasagi at nabasag ni Angela ang mga gamit sa kanyang kwarto. Hindi siya tumigil sa pagsigaw hanggang sa napamura na lamang ng mapagtantong mahuhuli na siya sa trabaho. Hinablot niya ang berdeng wig na nakasabit sa kanyang vanity mirror at mabilis na nagsuot ng long sleeves upang takpan ang namumula at makating balat. Oh, Angela, late ka ha? Okay ka na ba? Huwag kang makialam. Pakialamera ka eh. Napairap at nagbulungan ang mga katrabaho ni Angela sa inasal nito. Ngunit biglang napatigil ang mga ito nang umihip ang hangin at umalingasaw ang hindi kaaya-ayang amoy. Ay, ano ba yung amoy na yun? Ang lansa! Nabubulok na isda yata. Ang baho! Napatigil si Angela sa paghakbang nang marinig ang mga reklamo ng kanyang mga katrabaho. Nang muling umihip ang hangin, sabay-sabay silang napatakip sa ilong. Halos masuka silang lahat sa amoy. At nang sundan nila kung saan yun nanggagaling, naduwal na lamang sila nang mapagtantong si Angela ang pinagmumula ng mabahong amoy. Ay, hindi ka ba naligo, bakla? Ang baho mo! Ang yaman-yaman na sugar daddy mo pero hindi ka makabili ng deodorant? Ang lansa ng amoy mo, Angela? Hindi ka ba nagpalit ng napkin? Nakakasuka! Manahimik kayo! Namula ang buong mukha ni Angela sa matinding kahihiyan. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo kung saan mas umalingasaw ang tila nabubulok niyang amoy. Hanggang sa hindi niya na napigilang sumuka. Isinuka niya lahat ng kanyang kinain at napasigaw ng irolyo niya ang kanyang long sleeves at nakita ang natutuklap niyang balat. May maliliit na butlig yun, basa at puno ng nana, na siyang pinagmumula ng masangsang na amoy. Anong nangyayari? Nabubulok ang balat ko. Nabubulok ako! Angela, buksan mo ang pinto. Ano ba nangyayari dyan? Bakit ka sumisigaw? Dalhin niyo ako sa ospital. Kailangan ko ng doktor. Sinipa ni Angela ang pinto at agad na napaatras ang kanyang mga katrabaho nang muli siyang naamoy. Ngunit binaliwala yun ni Angela at sinigawan ulit ang mga ito upang dali na siya sa ospital. Nang makarating sila doon, agad siyang inasikaso ng mga doktor. Mukhang allergy ito, iha. Anong allergy? Nabubulok ang balat ko, Dok. Anong klaseng allergy yan? Sa totoo lang, iha, hindi namin mawari kung ano nga ba itong nasa balat mo. Dahil lahat ng lab result ay normal naman. Anong ibig mong sabihin? Reresetahan na lamang kita ng antibiotics at bumalik ka rito sa ospital kung walang naging magandang resulta. Nakipagtalo pa si Angela sa doktor, ngunit wala rin siyang napala. Kinabukasan, wala na siyang ibang pagpipilian kundi pumasok pa rin sa trabaho sa beer house. Upang takpan ang masangsang niyang amoy, halos paliguan niya ang sarili ng pabango. Nagsuot din siya ng wig at long sleeves upang maitago ang kanyang napapanot na ulo at nabubulok na balat. Hoy, Angela, nandito yung regular customer mo. Hinahanap ka. Lumingon si Angela sa itinuro ng kanyang katrabaho at natagpuan ang mayor ng kanilang maliit na bayan na isa rin sa mga naging biktima niya bago si David. Galante ang mayor kaya't kahit na triple ang edad nito kay Angela, pinatulan pa rin ng babae. Sasabihin ko sanang hindi ka available ngayon dahil
Dahil may sakit ka pero andito ka na eh. Ay teka, nabalitaan mo bang na-bankrupt na yung mga negosyo ni David at namumulubi na lang siya ngayon? Wala akong pakialam, bakla. Tumabi ka nga dyan. Grabe ka talagang babae ka. Wala kang puso. Uulitin ko. Bingi ka yata eh. Wala akong pakialam. Nakuha ko ng gusto ko sa lalaking yun. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na ang pagbanggit sa pangalan niya. Inirapan ni Angela ang katrabaho, ngunit agad din siyang napangiti nang magtama ang mga mata nila ng mayor. Mabilis niyang iniwan ang kanyang katrabaho upang puntahan ang matanda. Mayor, kumusta ka na? Namiss kita. Ang tagal mong hindi dumayo dito. Namiss din kita, Angela. Pwede ka ba ngayon? Ay, pwede ako kahit kailan, Mayor. Basta ikaw. Kinindata ni Angela si Mayor at umorder ng beer na ipinalista niya sa pangalan nito. Sa unay nagkwentuhan lamang silang dalawa, ngunit kalaunay bigla siyang sinunggaba ng halik ng Mayor, na agad naman niyang sinuklian. Mapusok na naghalikan ng dalawa sa madilim at maingay na beer house. Hanggang sa bigla na lamang tumigil at umurong ang Mayor mula sa mga labi ni Angela. Anong problema, Mayor? May nakain yata ako. Matigas. Napangiwi ang Mayor habang kinukutkot ang sariling bunganga upang makuha ang kung anumang matigas na bagay doon. Hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata nang iluwa ito sa kanyang palad. Ngipin! Nasa loob ng bunganga ko ang ngipin mo! Napatayo si Angela at napatampal sa sariling bunganga. Kinapa niya ang kanyang ngipin at nanlamig ang buong katawan ng isa-isa itong nalalaglag. Bumagsak sa sahig ang kanyang mga ngipin habang umaagos ang dugo sa kanyang nakaawang na labi. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong beer house at nawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya sa madilim at masikip niyang apartment. Nag-iisa siya at hindi alam ang gagawin habang kausap sa telepono ang katrabahong bading. Anong gagawin ko? May sakit ba ako? Cancer ba to? Sabihin mo sa akin, bakit ako nagkakaganito? Hindi ko rin alam, bakla. Kakaiba yung nangyayari talaga sa'yo. At alam mo ba, Angela, napapaisip ako tuloy ngayon kung may nakaalitang ka ba? Dahil baka nabarang ka. Barang? Nababaliw ka na ba, ha? Hindi totoo ang barang na yan. Yun lang ang naiisip kong pwedeng nangyari sa'yo. Manahimik ka na nga lang. Wala kang kwenta. Dahil sa matinding galit, ibinato ni Angela ang kanyang cellphone sa pader. Ngunit sabay ng pagkabasag nito ang kanyang pagduwal na para bang nagagasgas ang kanyang lalamunan ng matutulis na bagay. Tinapik niya ang kanyang dibdib para tulungan ang sariling makahinga. Hanggang sa hindi niya na napigilan ang sumuka at nanlaki ang mga mata niya habang tinititigan ang mga isinukang bubog. Tulong! Tulungan niyo ako! Napasalampak si Angela sa sahig habang nagmamakaawang may makarinig sa kanya at saktong sa piraso ng mga bubog siya nasubsob. Patuloy na dumudugo ang kanyang bunganga, ngunit hindi niya ito ininda at isa-isang dinampot ang mga bubog hanggang sa naging pamilyar ito sa kanya na para bang nakita niya na ito dati. Yung vase. Ito yung vase ng losyang na Ruth na yon. Mas humagulgol si Angela sa napagtanto dahil ang piraso ng bubog na kanyang isinuka ay ang pag-aari ni Ruth na kanyang binasag. Sandali siyang napatigil hanggang sa naalala niya ang sinabi ng katrabahong bading. Barang, gumagamit siya ng gayuma para makapangbiktima ng mga kalalakihan, kaya't hindi imposible na siya'y tinabla ng isa pang mahika na tinatawag na barang. Binarang ako ng losyang na yon. Umanda ka sa akin, Ruth. Pagsisisihan mo to. Kahit na masakit ang buong katawan ni Angela,
Pinilit niya pa ring tumayo upang sugurin ang ginang sa bahay nito. Losyang, lumabas ka dyan! Harapin mo ako at magtutus tayo! Bumukas ang pinto ng bahay ni Ruth at lumabas ang ginang mula roon, na agad na lihim na napangiti nang makita ang kalagayan ng kabit. Subalit sa halip na ipakita ang kanyang kasiyahan, nanatili siyang walang emosyon. Ano bang problema mo, Angela? Ikaw ang problema ko dahil binalang mo ako! Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong alam dyan. Sinungaling kang losyang ka! Ipadedemanda kita! At ano namang ikakaso mo sa akin, ha? Walang batas ang nagtutuon ng pansin sa barang. Pero Angela, ako may maikakaso ko sa'yo. Trespassing at adultery. Kaya kung may makukulong man sa ating dalawa, ikaw yun. Bruha ka! Susuguri na sana ng sampal ni Angela si Ruth, ngunit agad na isinara ng ginang ang pinto. Nauntog pa si Angela ron kaya galit na galit niya itong kinalampag habang sumisigaw. At binantaan pa ang ginang. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na muling binuksan ang pintuan. Pagsisisiyaw to! Tandaan mo yan! Magbabayad ka! Tahimik na lamang na napatawa si Ruth sa loob ng kanyang bahay. Ngunit hindi niya alam na namataan pala ni Angela ang mga galang pusa na kanyang pinapakain. Ang mga yun na lamang ang kanyang kasama sa buhay. Ngunit huli na ang lahat nang dumampot ng mabigat na kahoy si Angela at isa-isa niya itong pinagpapalo hanggang sa mawala ng buhay. Anong ginawa mo sa mga alaga ko? Yan ang nababagay sa'yo. Pasalamat ka nga, yan lang ang ginawa ko. Kahit ano talagang gawin sa'yo, hindi ka magbabago. Kaya wala akong pinagsisisihan. Sa totoo lang, isang paghingi lang ng tawad at pagpapakumbaba ang hinihintay ko, Angela. Pero talagang sinasagad mo ang pasensya kong demonyong babae ka. Ikaw ang sumasagad sa pasensya ko. Bawiin mo ang ginawa mo sa akin o ikaw ang hahambalusin ko nitong kahoy na to. Napailing na lamang si Ruth bago bumalik sa loob ng kanyang bahay. Hinintay na lamang niyang umalis si Angela roon at sinimulan niya ang orasyong itinuro sa kanya ng kanyang kababata para sa kanyang pambabarang. Nagsindi siya ng ilang itim na kandila at ipinikit ang mga mata habang umuusal ng mga salitang Latin. Hanggang sa dahan-dahan niyang ibinuhos ang bote ng gas sa mabahong tubig sa planggana. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan niyang sinindihan ito na siyang naging dahilan kung bakit napasigaw sa sakit si Angela sa unang tapak pa lang niya sa loob ng kanyang apartment. Parang nasusunog ako. Ang init ng pakiramdam ko. Tila naririnig ni Ruth ang pagtangis ni Angela. Ngunit wala itong pakialam at nagpatuloy sa kanyang orasyon kahit na napaluhod na sa sakit ang kabit. Ganyan dapat ang mangyari sa lahat ng mga kabit at mga manggagamit. Hindi ka naawa sa akin noon. Kaya bakit ako maaawa sa iyo ngayon? Nagawa mo pang patayin ng mga inosenteng pusa ko. Kaya hindi rin nakakahinayang ang buhay ng katulad mong masahol na hayop. Hinubad ni Angela ang kanyang damit sa paghahangad na guminhawa ang pakiramdam. Ngunit hindi ito gumana at sa halip, mas nag-apoy ang kanyang balat. Hanggang ang natitira niyang buhok ay naging abo na lamang. Hindi ako makahinga. Nalulusaw ako! Ganyan ang ipinaramdam mo sa akin nang nagpasya kang sirain ang buhay ko dahil lamang gusto mo at kaya mo. Inagaw mo sa akin ang lahat. Puno ng puot si Ruth at hindi niya nang mapigilan ang kanyang emosyon. Hindi niya tinantanan ang pagsambit ng orasyon hanggang sa matiyak niyang tuluyan niya nang napagbayad ang isinumpang si Angela. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy si Ruth sa kanyang buhay. Habang si Angela naman, pinaghahanap sa pinapasukan niyang beer house. Hanggang sa isang araw,
umalingasaw ang mabahong amoy mula sa kanyang apartment. Isang amoy ng nabubulok na laman na kumakapit sa hangin. Napapatakip ng ilong ang mga dumaraan, kaya't kalaunay inireport yun ng landlord sa mga otoridad. Sinubukan nilang katukin si Angela, ngunit walang sumasagot. Kaya naman napilitan na silang wasakin ang pinto. At napaatras na lamang sila nang matagpuan ang naaagnas na bangkay ng mahiwagang dancer. Wakas!